Magandang araw, mga ka-BSN. Welcome to BSN 2 News, delivering truthful, timely, and trustworthy updates sa serbisyong tapat, balitang siksik at ligtas. I am Jason Suarez. And I am Shalula Dasma. Together, we'll bring you today's top stories from the local, national, and international scenes. Unang balita natin ngayong araw, isang malungkot na pangyayari sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Isang 10 taong gulang na estudyante ang nasawi matapos mahulog ang sinasakyang tricycle sa bangin sa Sitio Piñahon, Barangay Minautok, Calatrava, Negros Occidental. Narito ang ulat ni Kirsten Salvacion. Isang 10 taong gulang na lalaki ang nasawi matapos maipit sa bumaliktad na tricycle. Dinala siya sa Calatrava Municipal Hospital at kaluunan din sa San Carlos City Hospital, ngunit diniklara na itong dead on arrival. Dalawa pa ang bata edad 7 at 10 ang nagtampo ng mga sugat at kasakulukuyang ding nagpapagaling. Voluntaryong sumuko sa pulisya ang driver na kinilalang si Johnny Rel Flores, 35 taong gulang at nananatili sa kasalukuyan ng investigasyon, habang naghihintay ang desisyon sa pamilya ng biktima. Ito ay si Kirsten G. Salvacion, nag-uulat mula sa Calatrava. Maraming salamat, Kirsten. Sa pambansang balita naman, isang malakas na lindol ang yumanig sa Cebu na nagdulot ng malaking pinsala at buhay ang nawala. Ang magnitude 6.9 earthquake ay tumama sa Bogo, Cebu noong gabi ng September 30, 2025. Nakatutok si Angeline Pailano. Yes, Shelo. Isang malakas na lindol na may magnitude 6.9 ang tumama sa ilagang bahagi ng Cebu. May epicenter na 17 kilometers northeast ng Bogo City at napakababaw na depth kaya lang tumindi ang pagkauga. Resulta nito, maraming gusali ang bumagsak, mga bahay na sira, at sa kasalukuyan na inatala pumalo na sa 72 ang nasawi, at higit 200 ang sugatan dahil sa pagyanig. Ayon sa isang residente, nagising lamang sila dahil sa malakas na pag-uga ng sahig at agad silang lumabas. Patuloy naman ang pag-apela ng lokal na pamahalaan para sa tulong, lalo na sa mga relief items at materyales para sa pag-aayos ng bahay. Nagpaalala rin ang PHIVOLCS sa publiko na asahan na pa ang mga aftershocks kasabay ng pagkikayat na iwasan ang mga gusaling may pinsala. Mula sa Cebu, ito si Angeline Pailano para sa BSN 2 News. Balik sa iyo, Shalo. Thank you, Angeline. Dumako naman tayo sa balitang pandaigdigan. Sa gitnang silangan, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas matapos ang panibagong pag-atake sa kabila ng kasalukuyang ceasefire. Naglabas ng airstrike ang Israel sa ilang target sa Rafah area sa Gaza matapos umano silang paputukan ng mga armadong grupo. Narito ang ulat ni Jermaine Salep. Ayon sa mga ulat, nangyari ang pag-atake kahit may umiiral na ceasefire o tigil putukan na napagkasunduan ng Hamas at Israel kamakailan. Sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na gaganti sila sa naturang pag-atake laban sa kanilang mga sundalo. Gayunman, iginiit ng Hamas na matagal nang hawak ng Israel ang Rafah area at wala silang kinalaman sa naturang engkwentro. Makikita sa mga larawan mula sa Reuters ang makapal na usok at apoy sa bahagi ng Rafah matapos ang airstrike, na muling nagdulot ng takot sa mga sibilyan sa lugar. Hanggang sa ngayon, patuloy ang apela ng mga international groups para sa agarang pagrespeto sa ceasefire at proteksyon ng mga inosenteng sibilyan sa gitna ng labanan. Ito si Jermaine Salem para sa BSN 2 News. Salamat, Jermaine. At iyan ang kabuuan ng ating mga balitang lokal, pambansa at pandaigdigan ngayong araw. Para sa mga balitang totoo, makabuluhan at pagkakatiwalaan, kami ang inyong mga tagapagatid ng balita, ang BSN 2 News. Maging ligtas, maalam at maging mapanuri sa lahat ng oras. Ako si Jason Suarez. At ako naman si Shalula Dasma.
para sa BSN2 News. Sa serbisyong tapat, balitang siksik at ligtas. Hanggang sa muli, magandang araw, Pilipinas!